Simulan na po natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Aabot sa 3,820 na pamilya o 12,720 na individual na ang nasa 25 evacuation centers matapos maapektuhan ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Nag-deploy na ang PNP ng higit sa 400 na mga tauhan sa mga apektadong lugar at nagpapatupad ng forced evacuation sa loob ng 6-kilometer danger zone. Ayon kay Police Brigadier General Jean Fajardo, patuloy ang kanilang pagbabantay para matiyak ang seguridad at tulong sa mga evacuees, pati na rin ang pag-monitor ng mga evacuation centers. May mga nakadeploy na po tayo, ma'am. Close to 400 na po yung personnel po nating nakadeploy. Particularly, ma'am, doon sa mga affected areas because nag-implement po yung local government po ng mga preemptive evacuation po. At kasama po doon sa deployment po natin yung mga tao po natin na nandun po sa mga evacuation center. Hataw Balita ngayon. Pinaghahandaan ng Office of Civil Defense ang posibleng worst-case scenario sakaling tumindi ang pagputok ng Bulkang Kanlaon. Ayon sa OCD, mahigit 139,000 individual ang posibleng ilikas kung itataas sa 10 o 10 kilometro ang danger zone sa paligid ng bulkan. Sa isang press briefing, sinabi ni Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro Defort ng OCD na inihahanda na nila ang mga evacuation centers at mga karagdagang supply ng pagkain at ilaw. Nagpaalala naman ang PHIVOLCS na malabo pang ibaba ang alert level ng Kanlaon Volcano at patuloy nilang minomonitor ang aktibidad nito. Inikayat din nila ang publiko na magsuot ng N95 mask upang makaiwas sa epekto ng ashfall. So that will require additional evacuation centers, require additional food assistance and the likes, no? Kasi hindi naman yan after mag-erupt ay babalik na sila kaagad. We still have to assess what happened doon sa mga areas na tatamaan ng worst case scenario or yung very violent eruption. Hataw Balita ngayon. Pinaghahandaan na ng company Vice President Sara Duterte ang inaasahan nilang worst case scenario na mangyayari sa kanya sa gitna ng mga inihahandang kaso laban sa kanya. Gayunpaman, tiniyak ng pangalawang Pangulo na hindi siya tatakas o magtatago sa ibang bansa at haharapin ang mga ito, kabilang na ang impeachment at mga kaso na walang bail. Naniniwala si VP Duterte na hindi magiging patas ang investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI dahil sa mga pahayag ni Pangulong Marcos at ng Department of Justice kaugnay ng issue na kinasasangkutan niya. I don't think magiging patas itong investigasyon na ito dahil kung nakita niyo naman yung mensahe ng Pangulo na sinabi niya na ganitong kriminal na mga, sorry hindi ko maalala yung exact words na sinabi, pero sinabi niya ageist. Sinabi niya ganitong mga kriminal na gawain na hindi ko palalampasin. So sa makita na natin, no, the pronouncements of the President, meron ng bias. No, ma'am. Buti na yung alam nila, ma'am, na pag namatay ako, hindi talaga ako, I will not die in vain. Hataw Balita ngayon. Hindi dumating si Vice President Sara Duterte sa National Bureau of Investigation sa ikalawang pagkakataon na tanging ang kanyang legal counsel lamang ang nagtungo sa NBI dala ang isang liham bilang paliwanag kung bakit wala ang Vice Presidente. Sa kabila nito ay magpapatuloy ang investigasyon ng NBI batay sa mga ebidensya na hawak nila at bibigyan pa si VP Sara ng pagkakataong magpaliwanag hanggang katapusan ng Disyembre. Wala. Ni higing wala. Sa akin lang nanggaling yun na while we are studying this for that period, no, itong hanggang end nitong December, ay biglang dumating si BP
welcome po. Pero wala kaming hindi namin siya nire-require, hindi namin hinihingi, hindi sila nagpasabi. Wala po. Akin lamang po yun, kadugtong po yun ng due process at ng courtesy namin sa Vice President. Hataw Balita ngayon. Siniguro ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Jan Vic Grimulya na magiging pogo-free na ang Pilipinas pagsapit ng 2025 kasabay ng pagkansila ng lahat ng pogo licenses. Bagamat posibleng magpatuloy ang illegal na guerrilla operations, ipinangako ng pamahalaan na hahabulin ang mga ito at huhulihin. Iniulat naman ng PAOK na may 100 grupo ng dating POGO workers ang gumagawa ng illegal na operasyon sa mga bahay, apartment at hotel. All licenses are cancelled, so POGO free tayo. Guerrilla operations will flourish, but we will go after them. We are looking at around 100 plus. So yun yung mga rogue pogos na tinatawag namin. Ang mga dating pogo workers yan na nagsama-sama tapos gumawa ng maliit na pogo hub o pogo operation sa isang bahay. Pwedeng ito ay sa isang apartment, pwedeng sa isang resort. Sa hotel. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ni Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR Chairman Alejandro Tenco na tuloy ang phase-out ng mga Philippine Offshore Gaming Operator o POGO kasabay ng papalapit na December 31 deadline. Sa ngayon, 7 na lang ang natitirang POGO operations at lahat ng lisensya ay kakansilahin bago matapos ang taon. Paliwanag ni Tenco, simula Enero 1 o 2025, wala nang valid na POGO license sa bansa. So, kung mayroon pa dyan magsasabing sila ay nagpapatuloy na maghanap buhay or ng kanilang operation dahil meron silang valid PAGCOR license, hindi po totoo yun. Sapagkat maliwanag po, by December 31, 2024, canceled na po ng PAGCOR ang lahat. Hataw Balita ngayon. Pinagtibay na ng Bicameral Conference Committee ang penal na bersyon ng House Bill number 108000, ang 2025 General Appropriations Bill na naglalaman ng 6.352 trillion national budget. Nagkasundo ang Senado at Kamara sa ilang mga bersyong inaprubahan ng mataas na kapulungan ng Kongreso kung saan may mga ahensya na nadagdagan ng pondo at mayroon ding nabawasan. Ayon kay Senate President Francis Escudero, ang alokasyon ng pondo ay nakabatay sa plano ng Pangulo. Posible namang lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang budget plan sa December 20 ayon sa Presidential Communications Office. Hindi po dahil sip-sip ang Kongreso, hindi dahil sumusunod lamang at sunod-sunuran lamang ang Senado at Kongreso sa kagustuhan ng Pangulo. Ang lohika sa likod nito ay simple. Binigyan ng malaking mandato ng ating mga kababayan ng Pangulo para ipatupad yung kanyang mga pangako, plano at bisyon para sa ating bansa. Hataw Balita ngayon. Sa BICAM report ukol sa pinal na bersyon ng 2025 budget mula sa Senado at Kamara, ilang mga ahensya ang nadagdagan ng pondo. Kabilang dyan ang Department of Public Works and Highways o DPWH, Department of National Defense o DND, House of Representatives at Office of the President. Subalit nabawasan naman ang alokasyon para sa Department of Social Welfare and Development o DSWD at Department of Education o DepEd, kasama sa inaprubahan ng 26 billion pesos para sa AKAP program na mula sa orihinal na 39 billion pesos na hinihingi ng Kamara. Samantala, hindi na rin nadagdagan ang pondo ng Office of the Vice President at walang bagong subsidy para sa PhilHealth. Hataw Balita ngayon.
Inihain sa Kamara ay isang House Resolution na humihiling sa pamahalaan na pagkalooban ng clemency si Mary Jane Veloso. Nauna nang nagbigay ng sulat ang mga magulang ni Veloso para hilingin ang kalayaan ng anak na nakakulong ng mahigit isang dekada na sa Indonesia dahil sa drug trafficking charges. Inaasahan makakabalik ng bansa si Veloso bago matapos ang taon at ililipat ng kulungan sa Pilipinas mula Indonesia. Actually sensing ito urging the president. So hindi natin pinapakialaman yung kanilang pero at the same time we are actually sinisense natin na sana ay pagbigyan tayo kaugnay dito. Hataw Balita ngayon. Natapos na ang presentasyon ng ebidensya ng prosekusyon para tutulan ang petisyon ni dismissed Mayor Alice Go na makapagpiyansa sa kasong qualified human trafficking. Ayon kay Attorney Nicole Jamila, Legal Counsel ni Go, ipinasa na sa korte ang resolusyon at inaasahan nilang lalabas ito anumang araw mula ngayon. Nanindigan ang kampo ni Go na wala umanong matibay na ebidensya na magpapatunay na sangkot si Go sa human trafficking, kaya't patuloy nilang ipaglalaban ang kanyang petisyon. We understand na maraming concerns, maraming accused, marami ding mga witnesses na present si prosecution. So, hindi kakayanin or hindi na kaya talaga kasi tapos na yung 30-day period. So, I think, I can't say kung kailan, pero anytime, siguro from today or from submission is, anytime yon lalabas na lang yon. And hindi kami ipapatawag nun, bigla na lang mag-i-issue ng resolutions ang court. Hataw Balita ngayon. Tinuligsan ng mga transport group na Manibela at Piston ang pagpapalawig ng LTFRB ng Provisional Authority sa mga tradisyonal na jeep hanggang katapusan ng 2025. Nanindigan ang mga grupo na dapat payagan silang mag-renew ng prangkisa para sa mga lumang jeep dahil hindi naman sapat ang bilang ng mga modernong jeep na ipapalit sakaling tuluyang huminto sa pagbiyahe ang mga tradisyonal na jeepney. Ipinahayag din nila na ang mga pasahero ang magiging apektado kung kukulangin ang mga sasakyan. Posible rin muling maglunsad ng malawakang kilos protesta ang grupo bago matapos ang taon bilang pagtutol sa PUV Modernization Program ng pamahalaan. Nakita natin na nilitaan niya ni LTFRB doon sa memorandum circular yung kapalpakan nila. Kasi sila na mismo nag-extend nitong provisional authority natin. Talagang hindi nila basta-basta matatanggal yung ating mga traditional jeepney sapagkat magsasuffer yung ating pangkinumiang kalagayan. Dahil siyempre, pag tinanggal mo yung malaking bulto ng servisyo sa mamamayan, saan sasakay yung ating mga mamamayan? Hataw Balita ngayon. Sa kabila ng dagsang tao sa Divisoria ngayong holiday season, ilang tindera ang nagreklamo ng matumal na bentahan. Ayon sa kanila, hindi tulad ng inaasahan, mas marami pa ang nagtitinda kaysa mamimili. At karamihan ng mga tao ay mas pinipili na lang bumili online kaysa dumaan sa mga pamilihan. Habang ang ilang mamimili naman ay patuloy na nagsisiksikan sa lugar dahil sa mura at budget-friendly na presyo. Marami pa rin ang nag-aalala na naapektuhan na ng online shopping ang tradisyonal na pamimili sa mga palengke. Sa ngayon, matumal, di kagaya nung nagdaan taon, okay pa. Ngayon, malayo sa talaga bentahan. Dagsa siya, minsan dumadagsa ang tao, pero minsan siguro may mga kasama, isa lang ang bumibili. Parang mga abubot na kasama lang. Alos lahat, nandun na sa online. Ano yung nasa Divisoria, nasa online lahat. Wala rin yung rito sa bangketa. Hataw Balita ngayon.
Nararanasan na ang unti-unting pagbigat ng daloy ng mga sasakyan sa EDSA ngayong holiday season. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, tinatayang hindi bababa sa 400,000 na mga sasakyan ang dumadaan sa EDSA araw-araw at inaasahang darami pa ito ng 10 hanggang 15% sa mga susunod na araw. Dahil dito, payo ng MMDA sa mga mall owner, habaan ng oras ng operasyon para hindi magsabay-sabay ng punta ang mga mall goer. At sa publiko, kung maaari, ay mag-carpool o gumamit ng mga pampublikong transportasyon upang makabawas sa sikip ng trapiko sa kalsada. Posibleng sa susunod na taon pa tatalakayin ng Korte Suprema ang disbarment case na inihain ni Secretary Larry Gadon laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Chief Justice Alexander Gismundo, dahil nakareses ang Korte Suprema nung inihain ang kaso, kailangan maghintay hanggang sa resume ng kanilang sesyon sa susunod na taon para maisama ito sa kanilang agenda. Bukod dito, may 2 iba pang disbarment case na nakabinbing laban kay VP Duterte. Isa na isinampa noong alkalde siya ng Davao City at isang anonymous complaint. When we received that complaint letter, naka-recess na kami at that time. So we have to wait until next year for the resumption of the session. Hataw Balita ngayon. Inihain ng House Bills 11192 at 11193 upang higpitan ang paggamit ng confidential at intelligence funds o CIF at parusahan ang maling paggamit nito. Layunin ng panukala na limitahan ang mga CIF sa mga ahensyang may kaugnayan sa seguridad at kapayapaan at itaas ang pamantayan para sa Special Disbursing Officers o SDO. Kabilang sa ipapataw na parusa ay ang permanenteng diskwalifikasyon sa public office para sa mapapatunayang nagkasala. Ang sa SDO ngayon, basta't ikaw ay pinili ng head of agency, SDO ka na. Kaya nga medyo hinigpitan po natin dahil nakita po natin. At saka dito po, clearly, nilagay rin po namin na hindi mo po pwedeng i-delegate yung iyong trabaho bilang SDO. Kaya po namin na binigyan ng mabigat na para maiwasan yung pagkukuntsabahan ng head of agency at saka ng SDO. Hataw Balita ngayon. Muling nagbigay ng babala ang DOST, Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, laban sa mga nagpapakalat na mga maling impormasyon online patungkol sa kalagayan ng Bulkang Kanlaon. Paalala ng ahensya sa publiko, huwag maniwala o ipasa ang anumang impormasyon na hindi galing sa DOST PHIVOLCS dahil maaari ito magdulot ng takot at kalituhan. Para sa tamang balita at impormasyon, bisitahin lamang ang website ng ahensya at official social media accounts nito. Hataw Balita ngayon. Pinabulaanan ng Department of Agriculture o DA ang pahayag ng National Economic and Development Authority o NEDA na hindi bumaba ang presyo ng bigas gaya ng inaasahan matapos ibaba sa 15% mula sa 35% ang taripa sa mga imported na bigas. Ayon kay DA spokesperson Arnel de Mesa, base sa kanilang monitoring ay mababa na ang presyo ng bigas ngayon lalo't kung inaasang o isasaalang-alang ang pagtaas ng presyo ng dolyar at ang pinsala ng mga nagdaang bagyo sa bansa. Dagdag pa ng DA, nakatulong din ang pagbaba ng taripa para mabawasan ang mga rice smugglers sa bansa. Hataw Balita ngayon. Pinaghahandaan na ng Office of Civil Defense ang posibleng mangyari sakaling maging matindi ang pagputok ng Bulkang Kanlaon. Marami namang residente ang nailikas na para sa kanilang kaligtasan. Kaugnay niyan, makakapanayam natin si Binibining Tina Mayor, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense Region 6, upang magbigay ng detalye ukol sa ginagawang hakbang at paghahanda ng ahensya sa gitna ng nangyayaring kalamidad. Magandang umaga po sa inyo, Binibining Mayor. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin ngayong umaga. Kumusta po kayo? Yes, ma'am. Magandang umaga po sa inyo. Ayan.
Inaantabayan na natin si Ma'am Mayor. Ma'am, andyan na po ba kayo? Magandang umaga. Yes, Miss Annie, good morning at good morning sa lahat na nakikinig. Maraming salamat po. Kumustahin namin ang sitwasyon ng mga residente? We understand na medyo kalmado. Malaman nga namin po ang latest dyan. Yung mga residente na ilikas na ba lahat dahil dito sa epekto ng pagputok ng Bulkang Kanlaon? Gaano na po karami ang mga naapektuhan? Go ahead, ma'am. Thank you. Yes. Yes, good morning, Annie. No? Good morning ulit sa lahat ng nakikinig at nanonood sa inyong programa. Sa ngayon po ay kalmado po yung ating bulkan gas-wise, pero nakikita po natin na marami siyang mga volcanic activities this past few days since siya ay pumutok. In fact, the other day, nagkaroon po tayo ng 31 volcanic earthquakes na na-record at sa ngayon po ay nananatili sa evacuation center ang mahigit 12,500 individuals po natin. So total na affected population po natin ay 16,869, pero hindi po lahat ito ay nasa evacuation centers. Yung nasa evacuation centers lang po natin ay 12,515 sa 21 barangays na affected ng Negros Occidental. Itong 21 barangays ay kinabibilangan ng mga barangay sa mga bayan ng La Castellana, Moises Padilla, Murcia, Pontevedra at mga component cities of Bago City and La Carlota City. Sa ngayon po ay patuloy yung evacuation na nangyayari within the 6-kilometer radius ng crater ng bulkan sa mga bayan ng La Castellana at doon sa side po ng Negros Oriental ay sa bayan naman or sa syudad ng Canlaon or sa Canlaon City. Medyo nahihirapan po tayo doon sa Canlaon City, Miss Annie, dahil maraming mga residente ang parang ayaw magsilikas kasi nga hindi sila naging apektado ng ashfall kasi yung direksyon ng hangin nung pumutok yung bulkan ay papunta po dito sa southwestern flank ng bulkan. So, going La Castellana, Bago City and La Carlota, and yung ashfall ay umabot as far as probinsya ng Antique and Guimaras. So, sa karatig ng mga isla na po ng Panay at Guimaras, Miss Annie. Meron pang hindi nakakalikas doon sa lugar na binanggit nyo a while ago. So anong hakbang ang gagawin ng ahensya tulad ninyo po at ilang pang mga katuwang ninyo diyan para mapilitan ito? Baka ang isip nila total at this point pero mukhang kalmado. Baka tuluyan na silang hindi lumikas. Anong hakbang na gagawin nyo po, ma'am? In fact, yung national government po natin, yung specifically yung Department of National Defense sa pamumuno ni Secretary of National Defense Gilberto Teodoro ay nag-instruct na po kay OCD 6 Regional Director Raul Fernandez na pamunuan yung Task Force Canlaon covering not only Negros Occidental but also Negros Oriental, so the whole Negros Island region na po. At included po sa naging mandate ng Task Force Canlaon ay yung pag-monitor at pag-supervise sa pagpapalikas ng mga residente po natin. The other day ay nagkaroon po ng meeting with Mayor Chubasco Cardenas, Jose Chubasco Cardenas of Canlaon City. Yung mga response groups po natin, included na po yung Task Force Canlaon at napag-usapan doon na ililikas ng Canlaon City yung mga residente niya. Yung compromise na na-reach is ililikas ng Canlaon City yung mga residente niya within the 4 kilometers permanent danger zone. Kasi if you notice sa side ng Canlaon City, medyo patag yung bulkan at medyo malawak, almost 800 hectares yung mga vegetable and other agricultural farms doon. So marami talagang residente within the 4 kilometers permanent danger zone and mas marami yung within the 6 kilometer danger zone. So yung naging compromise lang po kasi may challenge talaga si Mayor na sabi niya 3 days niya lang na masusuportahan yung provisions ng Canlaon City residents within the 6 kilometer danger zone kung pilitan niyang ililikas ang mga ito. So yung compromise is yung 4 kilometers lang na nakatira sa within 4 kilometers permanent danger zone ang ililikas.
yung within the 4 to 6 kilometers, ang ililikas lamang yung mga nabilong sa vulnerable sectors, mga kabataan at mga matatanda po. Yung national government po natin ay handa namang tumulong. In fact, naka-release na po tayo ng malawakang ayuda, umabot na po sa 7.9, so almost 8 million pesos in family food packs po yung na-release ng gobyerno, Office of Civil Defense, DSWD at iba't ibang mga NGOs and private groups na tumutulong sa mga pagkain at ibang pangangailangan ng mga evacuees natin sa mga evacuation centers. So at this point, ma'am, yung sa data ninyo, ilang porsyento pa ang hindi na ililikas? At na-mention nyo rin na yung national government is ready. Ano ang gagawin nating hakbang just in case may mga matitigas ang ulo na ayaw talagang lumisan dyan? Paano sila? In case yung worst scenario nga po ay mangyari, anong hakbang ang gagawin? Gaano kabilis yung pagtugon na gagawin ninyo po dyan? Sa ngayon po ay nag-step up na ang Law and Order Cluster ng Task Force Canlaon. Naghingi na po tayo ng tulong at nakadeploy na po yung ating Philippine National Police and Armed Forces of the Philippines ng mga personnel nila para tumulong sa paghikayat doon sa mga ayaw magsilikas. At the same time, nagkaroon po tayo ng checkpoints, naglagay po tayo ng mga checkpoints at choke points dun sa mga lugar, papasok at palabas dito sa mga danger zones natin. At kung sino man yung papasok pa, ay hindi na po pinapayagang pumasok po. Isa sa mga nakikita din natin ay paglabas na rin ng guidance yung Department of Interior and Local Government na hinihikayat ng mga mayors na sila mismo yung magpanguna sa pag-impose ng mandatory evacuation po. Sa ngayon, marami tayong evacuation centers na at hindi pa lahat nakakalikas. For example, sa part ng Negros Occidental sa Mayla Castillana, may natitira pa siguro mga 8,000 pero 8,000 residents na maaari pang ilikas at nag-commit naman po yung local government unit na kanila pong tatapusin yung paglikas during the following days kasi alam po natin na nagbigay na ng babala ang FIVOX na anytime pwede pong pumutok ulit at mas malakas ang magiging pagputok ng bulkan at anytime in the following weeks po. So there's a huge possibility pa na puputok pa talaga yung Bulkan Canlaon. Okay. So, ma'am, at this point, ano yung mga challenges pa na kinakaharap ng inyong ahensya po sa pagtugon dito sa kalamidad na ito? Yes, so one of the major challenges po natin talaga yan yung paghikayat sa mga residente na magsilikas po sa kanilang lugar. So far, naging receptive naman po. Kailangan lang po talaga na ipaunawa sa kanila that their safety is our priority and at the same time, the safety of our responders. Kasi alam mo, yung mga responders po natin, no man left behind yung pinaniwalaan nila. So patuloy silang babalik babalik dun sa mga areas na affected. At the same time, putting themselves at risk pag hindi pa rin nag-cooperate yung mga residente po natin. So naniniwala po tayo na kulang lang po talaga sa paunawa yung mga residente natin. Yung isang gap po na nakikita natin yung transportation wise po ng ating mga goods. Yung gap po initially ay napunuan na po. Nag-commit na po yung Philippine Navy at Philippine Coast Guard ng kanilang mga barko. And in fact, yung Philippine Coast Guard ay nakabiyahe na po ng ayuda galing po sa isla ng Panay para ma-replenish yung mga na-distribute na po ng mga goods doon sa may Negros Occidental. Kasi alam mo, mula noong June 3, Miss Annie, nagkaroon na po tayo ng mga initial prepositioning of goods doon sa Negros Occidental kasi nakikita talaga natin at ini-expect natin na mag-escalate pa talaga yung situation. So hindi na natin hinintay yung Office of Civil Defense at DSWD6 ay nagpreposition na ng mga goods doon mismo sa mga bayan-bayan at sa Bacolod City doon sa Negros Occidental para anytime kung mag-escalate yung status ay mas madali po nating ma-pull out yung ating mga goods po, Miss Annie. Okay. How about water supply? Kalimitan po kapag may mga ganitong klase mga pagputok ang bulkan na apektuhan yung supply ng drinking water. May we know from you, ma'am, kung mayroon kayong mga preparations dito, may mga water filtration ba na nakahanda dyan? And of course, I understand na kailangan din yung N95 masks. Yan po ba ay available? May supply ba kayo na nakukunan? May binigay na ba yung gobyerno, yung local government, and even the national government? Ma'am Tina?
Yes, in terms of sa N95, KN95 mask po, even before the pagsabog, nung start pa lang nung June 3, yung Office of Civil Defense ay nag-distribute na po ng mga KN95 mask sa mga affected na mga kabayanan. At since na-distribute na po nila, 2 days ago po, nung paglupok, nung umaga po mismo ay naglibot po si OCD6 Director Raul Fernandez at OCD Negros Island Regional Director Noy Sermeno, naglibot po sa mga affected na mga kabayanan at nag-distribute po ulit ng mga KN95 masks. Umabot na po sa 9,000 masks yung na-distribute natin at more are coming pa po from the central office. And at the same time, yung tubig po, isa yan sa mga nangangailangan ng ating mga kababayan doon, especially sa La Castellana, sa mga evacuation centers. So, yung mobile filtration tank po or truck ng Department of Health ay nakapreposition na doon, hindi po umuwi mula nung June 3. Yung rapid deployment team at mobile filtration truck po ng Office of Civil Defense ay coming na po from the central office, and at the same time, ang Office of Civil Defense Region 6 ay may supply po ng mga bottled water na ipinang-distribute po sa mga evacuation centers. So umabot po lahat sa 11,000 boxes po ng tubig yung pinamimigay po natin, at more coming pa po kasi dito po kami kumukuha sa warehouse sa may Bacolod City. Okay. Ma'am, wala po ba kayo naririnig ng mga hinaing ng ating mga LGUs dyan na they don't have money anymore? Patapos na kasi yung taon. Wala ba silang mga ganong klaseng mga complaint na dapat matugunan? Kung kayo po ay nakakarinig ng ganito, anong coordination na ginagawa din ninyo? Kasi syempre po, batid natin lately, yung mga LGUs talaga ay kapos na yan sa pera para supplyan yung mga pangangailangan ng kanilang mga constituents. May we know from you kung anong ugnayan o pakikipagtulungan ang ginagawa ninyo po para tugunan yung kanilang mga pangangailangan? Yes po, meron po tayong naririnig o meron na po tayong natatanggap na mga challenges dun sa local government units na paubos na po lang kanilang pera, especially for La Castellana, na since June 3 may minimaintain pong evacuation center kasi hindi na po nila pinabalik yung mga evacuees na nakatira doon sa permanent danger zone, 4 kilometers danger zone. So 2 barangay ito yung may mga evacuees pa. So in terms po sa kakulangan ng pera, ina-assure po natin yung mga local government units na enough, bastante po yung supply ng gobyerno para itulong sa kanila in terms of food provisions po. Hindi po tayo nagkukulang. In fact, marami na po tayong naipamimigay. At the same time, marami po tayong supply ng mga shelter kits, hygiene kits, mga cooking essentials po para isupport po sa ating mga evacuees sa evacuation centers. And at the same time, nag-assure na po yung pamahalaan, yung national government, na enough yung pondo natin para isuporta sa ating mga evacuees sa mga evacuation centers po. So, yan po yung assurance natin sa mga local government units na tulungan yung Office of Civil Defense sa paghikayat sa mga evacuees natin na magsilikas. Kami ang bahala pagdating sa evacuation center. Hindi namin pababayaan yung pagkain at iba pang pangangailangan ng ating mga evacuees. That's a very good assurance, ma'am. Ma'am, I understand si Secretary Gatchalian ay nagpunta po dyan. Ano yung kanyang marching orders? Yung marching orders po, same with Office of Civil Defense, in line with the thrust of the national government na wala dapat casualties at walang maiiwan doon. Assurance niya sa mga local government units, sa mga residente, na magsilikas kayo, cooperate with the evacuation process. Kami ang bahala sa inyo, hindi namin kayo pababayaan sa mga evacuation centers and sa eventual rehabilitation and recovery po ng Negros Occidental. Okay, ma'am. Isama nyo na po sa inyong short message doon sa ating mga kababayan. In case na kailangan po ang tanggapan ninyo, yung Office of Civil Defense, saan kayo pwede makontak? Go ahead, ma'am. And other announcements na gusto nyo pong gawin. Please go ahead. Yes, ang Office of Civil Defense po ay palaging nanonood at nagmumonitor sa sitwasyon dyan po sa may Negros Occidental. Sa ating mga residente, kami po ay naghihikayat sa inyo na mag-cooperate.
yan lang po yung panawagan namin is cooperation po. Mag-cooperate po kayo sa layunin ng gobyerno na maging safe ang lahat at walang iiwan doon sa evacuation, doon sa mga affected areas po natin. Cooperate po tayo at mag-evacuate na po tayo. Dalhin po natin ating mga pamilya, mga importanteng documents po natin sa bahay. Yung mga kagamitan, yung livelihood po natin ay mababalikan po yun. May return po yun. Pero yung buhay ng tao po ay napaka-importante. So, mananawagan po kami ng inyong utmost cooperation. Kami po sa pamahalaan ay handang magsuporta ng inyong mga pangangailangan at kung ano pang ibang pangangailangan sa mga evacuation centers. Sa mga may katanungan, maaari po kayong contact sa atin sa Office of Civil Defense via Facebook po. Kindly search for Civil Defense Western Visayas, or you can contact the Operations Center of the Office of Civil Defense. 24 hours po yung operations natin through 0949-180-6115 po. Sa ulit po, hinihikayat po namin kayo, suportahan po yung evacuation process natin para sa kaligtasan ng lahat. Maraming salamat po sa inyong oras. Binibining Tina Mayor, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense Region 6. Good morning, Miss Annie, at palagi po nating tandaan, ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Good morning po. Maraming salamat. Balita ngayon. At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito po ang ating global correspondent na si Bert Cerudo mula sa Dubai, United Arab Emirates. Nagbabala si United States Treasury Secretary Janet Yellen na maaaring magdulot ng mas mataas na presyo at makaapekto sa mga negosyo ang planong taripa ni President-elect Donald Trump. Samantala, inilipat ng US Treasury ang $20 billion na bahagi ng $50 billion G7 loan para sa Ukraine sa World Bank upang suportahan ang ekonomiya ng bansa. Ito ang humahataw na balita ni Kat Carriedo. Hataw Balita ngayon. Nagbabala si United States Treasury Secretary Janet Yellen na ang plano ni President-elect Donald Trump na magpataw ng mataas na taripa, 60% sa mga produkto mula China at 10 to 20% sa iba pang imported goods, ay maaaring magpataas ng presyo ng bilihin at makasama sa kabuhayan ng mga Amerikano. Sinabi ni Yellen sa isang forum ng Wall Street Journal CEO Council na ang naturang mga taripa ay maaaring makasira sa progreso sa paglaban sa inflation at magdulot ng mga negatibong epekto sa ekonomiya ng US. Tinukoy rin niya ang epekto ng mga taripang ito sa competitiveness ng ilang sektor ng bansa. Idinagdag ni Yellen na ang planong pagpapalawig sa 2017 Tax Cuts and Jobs Act ay maaaring magdagdag ng $5 trillion sa deficit ng US sa loob ng 10 taon kung walang aksyon mula sa Kongreso upang hanapan ito ng pondo. Samantala, kinumpirma ng US Treasury noong Martes ang paglilipat ng $20 bilyong na pondo ng US patungong World Bank bilang suporta sa ekonomiya ng Ukraine. Bahagi ang pondo ng $50 billion G7 loan na layong tulungan ang Ukraine sa harap ng patuloy na pagsalakay ng Russia. Nilinaw ng Treasury na ang naturang pondo ay mula sa kinita sa nakumpiskang asset ng Russia na umabot sa $300 bilyong. Layunin ng hakbang na ito na mapigilan ang posibleng kanselasyon ng pondo sa ilalim ng Administrasyong Trump na nagpahayag ng kawalang suporta sa mataas na tulong pinansyal para sa Ukraine. Kat Carriedo, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita ngayon. Bumaba ang presyo ng gasolina sa Estados Unidos sa ilalim ng $3 kada galon, habang inaasahan ng mga consumer ang mas mataas na inflation sa darating na taon. Ito ang humahataw na balita ni Christy Rosacia. Hataw Balita ngayon. Sa kauna-unahang pagkakataon mula ng 2021, bumaba ang average na presyo ng gasolina sa US sa ilalim ng $3 kada galon. Ayon sa GasBuddy.com, nagkakahalaga ng $2.97 kada galon. Ang average price nitong Lunes ang pinakamababa mula noong Mayo 2021. Naitala ang pinakamababang presyo sa Oklahoma sa $2.42 kada galon, habang pinakamataas naman sa Hawaii sa $4.48 kada galon.
Paliwanag ni Patrick Dehan, Head of Petroleum Analysis ng Gas Body, ito ang pinakamababang presyo mula pa noong 2015 kung hindi isasama ang panahon ng COVID-19. Inaasahang bababa pa ang presyo ng gasolina ng 10 hanggang 15 sentimos bago mag-December 25. Samantala, isang survey ng New York Federal Reserve ang nagpakita na inaasahan ng mga consumer na lalong tataas ang inflation. Sa datos, inaasahan ng mga respondent na aabot sa 3% ang inflation sa susunod na taon, 2.6% sa loob ng 3 taon at 2.9% sa 5 taon. Nilabas ng survey habang nagbabago ang ekonomiya kasabay ng paghahanda sa pagbabalik ni US President-elect Donald Trump sa White House. Inaasahan ng mas mataas na presyo dahil sa planong pagpataw ni Trump ng malaking taripa at mga pulisiya kontra immigrants. Sa kabila nito, nakikita ng mga consumer ang mas mabuting pinansyal na sitwasyon sa susunod na taon, ang pinakamataas mula noong Pebrero 2020. Christy Rosasia, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Ipinangako ni United States President-elect Donald Trump ang agarang pag-aproba sa mga permit para sa sinumang mag-i-invest ng $1 bilyong sa Estados Unidos. Ito ang humahataw na balita ni Imelda Andrada. Hataw Balita Ngayon. Ipinahayag ni incoming President Donald Trump sa kanyang social media platform na Truth Social na ang sino mang maglalaan ng hindi bababa sa $1 bilyong na investment sa bansa ay makatatanggap ng agarang permits, kabilang na ang environmental approvals. Gayunman, walang karagdagang detalyeng inilahad ang pahayag. Binigyang diin ni Trump na prioridad ng kanyang administrasyon ang pag-akit ng malalaking investors sa bansa sa pamamagitan ng mas mabilis na proseso ng mga permit. Pinaghahandaan na ng Trump Transition Team ang mga hakbang upang palawakin ang oil drilling at aprobahan ang export ng liquefied natural gas matapos ang kanyang panunumpa sa pwesto sa January 20. Nilalayon din ni Trump na bawiin ang ilang regulasyon ni President Joe Biden, kabilang ang tax credits para sa electric vehicles at mga batas ukol sa clean energy upang palakasin ang industriya ng traditional energy sources gaya ng coal at natural gas. Imelda Andrada, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nanawagan ang bagong transitional Syrian Prime Minister Mohammed al-Bashir sa Syrian refugees na bumalik sa kanilang bansa matapos mapatalsik si Bashar al-Assad. Ito ang umahataw na balita ni Cres Pugaban. Hataw Balita Ngayon. Pinaalalahanan ni Prime Minister Mohammed al-Bashir ang mga Syrian na nasa ibang bansa na magsimula na magbalik sa Syria. Ayon kay al-Bashir, isa sa mga pangunahing layunin ng kanyang administrasyon ay ang pagbabalik ng milyong-milyong Syrian na naging refugees. Binanggit niya na ang Syria ay nangangailangan ng katatagan at kapayapaan, kaya't nagtutulungan sila ng mga opisyal mula sa pamahalaan ni Bashar al-Assad upang muling itaguyod ang mga serbisyong pampubliko at mga institusyon ng Syria. Suportado naman ng mga lider ng iba't ibang bansa ang hagbang na ito ni al-Bashir. Cres Fugaban, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Dubai, United Arab Emirates, ako si Bert Cerudo. Magandang araw po. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Sa kasalukuyan po ay wala pa rin tayong binabantayan na LPA o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, bagamat asahan pa rin po natin yung maulan na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa, dulot po ng mga weather systems na patuloy nakakaapekto sa ating kapuluan.
Unang-una po yung northeast monsoon o hanging amihan ay patuloy pa ring umiiral at nakakaapekto sa may Hilagang Luzon at ilang bahagi ng Central Luzon area at nagdudulot po ito ng maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan sa ilang bahagi or sa may eastern sections ng Northern Luzon ngayong araw. Meanwhile, yung pagsasalubong naman ng malamig at mainit na hangin or yung shear line ay patuloy pa ring makakaapekto sa may silangang bahagi ng Central at Southern Luzon area. Although sa ngayon po hindi kalakasan yung magiging pag-ulan na dulot nitong shear line ngayong araw, ay asahan pa rin po natin na magiging maulan pa rin ang panahon sa may bahagi po ng Southern Luzon or ilang bahagi ng Southern Luzon ngayong araw. At sa nakikita po natin dito sa ating latest sa satellite animation, yung mga kumpul na kaulapan na kaapekto po sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Yan po yung Intertropical Convergence Zone or ITCZ. So asahan po natin ngayong araw na magiging makulimlim ang panahon sa ilang bahagi po ng Kabisayaan at sa buong Mindanao, pati na rin po dito sa may Palawan at posible po yung mga katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan. Sa mga susunod na araw ay inaasahan natin na unti-unting mababawasan yung mga pag-ulan dulot po ng epekto ng mga weather systems na sa kasalukuyan ay nakakaapekto sa ating bansa. Within the next 2 to 3 days, wala pa rin po tayong inaasahan na LPA o bagyo na posible pong makaapekto sa anumang bahagi po ng ating kapuluan. Simula po bukas, unti-unti pong bababawasan yung mga pag-ulan, especially po sa areas ng Bicol region, pati na rin po sa Visayas and Mindanao area. Ngunit pagdating naman po ng weekend ay iiral muli ang shear line at makakaapekto po sa may bahagi ng Kabikulan as well as sa Quezon Province. So starting this Saturday po ay iiral ulit yung shear line at posible po magdulot ulit ng maulan na panahon dyan po sa Bicolandia, pati na rin sa may area ng Quezon as well as sa mga karatig na probinsya. Para naman po sa kalagayan ng ating karagatan, wala po tayong gale warning na nakataas sa anumang baybayin ng ating bansa. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin po sa mga planong pumalaot sa mga dagat baybayin ng Luzon at sa silangang karagatan po ng ating bansa na sa katamtaman hanggang sa maalon pa rin yung ating karagatan na maaaring umabot po ng 3.1 meters yung taas ng mga pag-alon. So doble ingat po sa ating mga kababayan na mangingisda, pati na rin yung may mga maliit na sasakyang pandagat na plano pong pumalaot sa mga nasabing baybayin. Sunrise po natin ngayong umaga ay 6:11 a.m. at lulubog po mamayang 5:28 p.m. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Nagpatupad ng forced evacuation ang Tagum City Disaster Risk Reduction and Management Office sa mahigit kumulang 100 residente kahapon sa Saludares Elementary School sa barangay Magdum dahil sa tuloy-tuloy na pagulan na nagdulot ng flash flood sa lugar. Ang sunod-sunod na pagulan ay epekto ng isang low pressure area o LPA sa southeastern area ng bansa na binabantayan kung magiging posibleng bagyo kung makakapasok ng PAR. Abot baywang ang tubig at ang ibang bahay at daanan ay lubog pa rin sa baha. Bandang 9:00 kagabi, idiniklara na ng safe state ang mga residenteng apektado ng pagbaha kahapon. Nabahagi rin ang Tagum LGU na mga ayuda sa pamilyang apektado ng pagbaha. Hataw Balita ngayon. Mahigpit ngayong ipinatutupad sa Batuan, Bohol ang mandatory hog depopulation dahil sa African swine fever na kumakalat sa lugar. Si Alan Manansala, humahataw. Hataw Balita ngayon. Nasa 85 na mga baboy na ang pinatay sa mandatory hog depopulation sa lungsod ng Batuan. Ito ay ang mga nasa 100 at 500 meter radius mula sa infected site ng Barangay Poblacion Sur. Batay na rin sa naging ulat ng Municipal Agriculture Office o MAU Batuan sa Office of the Provincial Veterinarian. Agad namang nagpadala ng grupo upang mag-imbestiga. Ayon naman kay Mariflor Pagador, ang municipal agriculturist, merong 55 hog raiser ang Barangay Poblacion Sur at nasa 9 naman na hog raiser ang apektado ng ASF at umabot na sa 40 na baboy ang namatay sa naturang sakit. May mga nakatalaga ng checkpoint sa lugar upang matiyak na walang makakapasok at makakalabas na mga baboy, habang under surveillance naman ang mga nasa 500 meter radius mula sa infected site.
Unang-una po, with the support, with the assistance from the Office of the Provincial Veterinarian, bali na cordon na po yung specific na site kung saan nag-positive ng ASF sa Purok 2 ng Poblacion Sur. Bali, ang una po namin ginawa, kinontrol po namin ang movement ng baboy, no? Walang papasok sa Poblacion Sur, tsaka walang lalabas na baboy sa Poblacion Sur. Yun po ang pinakauna. Tapos, sumunod po ang depopulation. Depopulation po sa lahat ng baboy within 100 meters radius po. So, the population po ang next move namin. And then, the next 500 meters from the infected site, under surveillance. Samantala, patuloy pa rin ang pagbabantay sa mga border ng probinsya sa mga pork product na papasok sa isla upang protektahan ang 5 bilyong hog industry ng probinsya. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Gagamitin ng Department of Science and Technology o DOST ang 100 milyong pisong pondo na ibibigay ng Senado para sa pagpapaunlad ng science culture na mga kabataang mag-aaral sa bansa. Layunin ng hakbang na maparami ang mga researcher, scientists at engineer para sa pangangailangan ng komunidad. Narito si Danny Munar, humahataw. Hataw Balita ngayon. Inihahanda na ng Department of Science and Technology o DOST ang educational materials na ipamimigay sa mga maaaralan sa bansa. Gagamitin din ng ahensya ang Mobile Science Syndrome upang ang kaalaman ng bawat mag-aaral sa siyensya ay mapaunlad. Ayon sa ahensya, kinakailangang mayroong 380 researchers, scientists and engineers o RSE sa bawat milyong Pilipino, subalit sa kasalukuyan ay kapos pa ito ng 100. Para ang mga bata paglaki nila mag-pursue ng careers in science, technology, and engineering at maparami natin yung RSEs or researchers, scientists, and engineers sa Pilipinas upang tayo makaagapay doon sa international standard. Dapat ito ay i-push natin, kaya number 1 sa ating agenda is improving science culture, improving education of children. Tuturuan din ng DOST ang mga mag-aaral na magtanim ng mga halaman at gulay sa mga bakuran ng kanilang paaralan maging sa kanilang tahanan. Makakatulong anya ito para sa patuloy na supply ng nutrisyon na kinakailangan para sa kanilang kalusugan. Ginawa ang pahayag kasabay ng opening ceremony ng 2024 Regional Science, Technology and Innovation Week in Central Luzon sa Science City of Muñoz sa Nueva Ecija netong Martes, December 10. Danny Munar, humahataw sa balita ngayon. Sa pagpapatuloy ng UNTV Season 11 Eliminations, pinataob ng DNR Warriors ang PhilHealth Consulta na may final score na 98-86. Nagtagumpay din ang Comelec Vanguards laban sa BJMP Greyhounds sa score na 90-80. Samantala, sinelyuhan ng SSS Pension Booster ang kanilang ika-4 na panalo sa score na 93-87. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Marcos Kapitulo 2, talatang 17. At nang ito'y marinig ni Jesus ay sinabi niya sa kanila, hindi nangangailangan ng manggagamot ang mga walang sakit, kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparito upang tumawag ng mga matuwid, kundi ng mga makasalanan sa pagsisisi. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-12 sa buwan ng Disyembre 2024. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio Libertad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.